Kinaumagahan ay maaga pa rin akong nagising. Ayoko kasing magduda sina nanay sa akin, baka malaman nila na umalis na ako sa trabaho. At gaya nga ng sabi ni Elise ay nag-half day lang siya, dahil sasamahan niya ako sa kabilang city para puntahan namin yung sinasabi niya. Bes, ano nga palang pangalan nung pinasukan mo dati? Tanong ko rito. Red Roses ang tawag nun, sagot niya kaya tumango lang ako. Talaga bang sure ka na dyan? Tanong nito sa akin. Oo, wala na akong choice eh. Huwag ka namang magsalita na para bang napapahamak ako sa choice na ginawa ko. Kinakabahan tuloy ako sa'yo. Hindi naman ako mapapahamak diba? Kinakabahan kong tanong rito, hindi, basta yung services na i-offer mo ay sama lang talaga, walang iba. Ang sakin lang naman kasi Amara, kapag ibubuk ka sa mga party may inuman talaga, at hindi ka naman umiinom baka mapano ka, nag-aalalang sabi niya. Napaisip na rin ako dun. Tama nga siya, pero magagawan ko rin naman ng paraan yun. Hayaan mo kakayanin ko yun. Pansamantala lang din naman baka masanay na rin ako. Hindi na siya sumagot sa akin, at nagbuntong hininga na lang. Sumakay na kami ng bus papunta sa kabilang syudad. Andito na tayo Amara, ready ka na ba? Tanong nito sa akin. Humigpit ang kapit ko sa kanya at tumango na ako. Pumasok kami sa isang bar na tinatawag na Red Roses. Bar lang ito Amara pero sa loob nandun ang mga makakasama mo, paliwanag nito sa akin. Hindi naman ako magiging sexy dancer sa bar diba? Tanong ko sa kanya. Baliw ka talaga malamang hindi. Hindi naman yun ang posisyon na a-applyin mo, sagot nito sa akin. Hinatak niya ako papunta dun sa isang room ng bar. Opisina ata. Good morning Mamshi. Andito na kami. Pumasok nga kami dun at may nakita akong babae. Hindi ako sigurado kung babae ba siya o bakla. Uy andito ka na pala Elise. Ito na ba yung sinasabi mo? Tanong niya kay Elise at tumingin pa sakin, kaya naman agad akong nahiya. Opo, siya po si Amara. Hello po ma'am, magalang na bati ko sa kanya. Ay wow, bet ko tong batang ta, napakaganda at napaka-sexy. Sure akong dudumugan ta ng mga boys. Takot naman akong napatingin kay Elise. Anong dudumugan? Parang gusto ko na mag-back out. Kumalma ka nga. Saway nito sa akin nang humigpit ang kapit ko sa kanya. Mamshi wala akong ibang i-offer dito sa kaibigan ko. Pasensyahan niyo na po at first time niya sa ganitong trabaho, medyo nagipot lang siya ngayon, paliwanag ni Elise sa baklang kasama namin. Naku walang problema yun. Kahit naman ata walang ano, ay madami pa ding magbobok sa babaeng ta kasi napakaganda. At saka isa pa Elise ganun ka din naman nung una kang dumating dito kaya nasanay na ako, sagot nung bakla. Huwag ka mag-alala hiha safe ka dito sa akin, sabi pa niya kaya awkward akong ngumiti. O siya Amara may one nakita Alam mo naman kailangan ko pa pumasok sa trabaho, sabi ko kasi sa umaga ako di papasok palam nito sa akin. Sige, sagot ko sa kanya. Mag-iingat ka pa uwi. Kaya mo yan. Tinapik niya pa ang balikat ko at umalis na. Tara na Amara i-explain ko sa'yo ang trabahong tawag sakin nung bakla. Umupo kami doon sa sofa na nasa loob ng opisina niya, at seryoso siyang tumingin sa akin, kaya naman agad akong nailang. First of all Amara, talaga bang sigurado ka na sa pinasukan mo? Tanong nito sa akin kaya agad akong napalunok. Opo sigurado na po talaga ako, sagot ko sa kanya. Alam ko Amara na hindi ka nababagay sa trabahong Wala kang pinagkaiba sa mga babaeng nagtatrabaho dito. Pare-parehas lang kayong dumaan sa butas ng karayom, kaya sana wag kang magalit sa sarili mo. Alam kong hindi disente ang trabahong pero magtiis ka na lang muna ha. Dahil sa sinabi ng baklang iyon, ay dahan-daang lumuha ang mga mata ko kaya agad ko din yung pinunasan. Opo I'm sorry po, paumanhin ko sa kanya habang nagpupunas ng luha. Huwag ka mag-alala Amara, safe ka naman dito. Strikto ang patakaran ko kaya walang magagawang masama ang mga magbubok sa inyo, paliwanag niya at agad naman akong tumango. Ako nga pala si Madam Villa, pakilala niya sa sarili. Amara po, sagot ko at inabot sa kanya ang kamay ko, at agad naman siyang nakipag-shake hands. Sige magsisimula tayo sa simula, para maliwanagan ka kung anong klaseng trabaho at serbisyo ang ibibigay mo sa mga kliyente. Unang-una, ang services na i-offer mo ay pagsama lang talaga.
Minsan sa party, minsan sa family reunion, minsan naman ay date. Madalas ang mga kliyente natin dito, ay mga lalaking mayayaman na walang asawa. Wala ka naman sigurong boyfriend di ba? Tanong nito sa akin. Wala po NBSB po, sagot ko at tiningnan niya naman ako na parang hindi siya makapaniwala. Sure ka dyan? Sa gandang mong yan wala ka pang naging boyfriend? Opo na busy sa trabaho nahihiyang sagot ko sa kanya. Mabuti yun. At least di ka makokonsensya sa pagsama ng iba't ibang lalaki araw-araw. Dito sa trabahong ta ay iba ka ng boyfriend. Yung mga kliyente kasi dito ay sasabihan kang magpanggap bilang girlfriend o asawa nila, dahil ayaw nilang mapahiya sa ibang kasama nila sa mga party. Paliwanag niya. Kaya naman Amara sanayin mo na ang sarili mong maakbayan, may ka-holding hands, mahawakan sa bewang, at mahalikan, dugtong niya. Halikan po. Kinakabahang tanong ko. Oo, pero madalas sa chicks lang naman sila humahalik. Bakit hindi ka pa ba nahalikan sa labi? Tanong nito, nahalikan na po. Naalala ko na naman ang mga labi ng Franco na yun. Masama talaga siya sa sistema ko. Erase. Mabuti naman kung ganun. Anyways, yung kikitain mo dito ay depende sa tagal ng oras ng bukang mo. Kapag mas matagal, mas malaki ang kikitain mo. Minsan isasama ka nila sa bakasyon, at dadalhin ka sa iba't ibang lugar. Madami kang pera dito Amara dahil tuwing may re-rent sa serbisyo mo, libre ka na sa kain, minsan may mga regalo pa, at madalas may tip din. Alam ko nahihirapan ka pa rin pero sanayan lang yan. Isipin mo na lang na ginagawa mo ta para sa pamilya mo, sabi niya. Habang ini-explain sa akin ni Madam Villa ang trabahong ta, ay unti-unti kong naintindihan at sa tingin ko ay hindi naman ganun kahirap. Kailangan mong maging approachable Amara. Madalas mga party ng mayayaman ang pupuntahan mo, kaya naman you need to talk and act like them. Kailangan mong tulungan ang mga kliyente mo na magpa-impress, dahil sa ganung paraan magagandahan sila sa serbisyo at babalik-balikan kanila, paliwanag nito. Naiintindihan ko na ang sinasabi niya, pero may isa pa akong problema. Nakakapagod bumiyahe araw-araw dahil sa kabilang syudad pa ta. Madam Villa may problema po kasi ako Ano yun? Tanong niya. Sa kabilang syudad po kasi ako nakatira, at napakagastos po kung araw-araw akong bumiyahe papunta dito. May alam po ba kayong boarding house dito? Tanong ko sa kanya. Huwag ka mag-alala Amara, pwede ka namang mag-stay-in dito. Pwede din kitang alukan ng isa pang trabaho. Kunyari kapag walang nag-book sa'yo ngayon, pwede kang mag-part-time sa bar ko bilang waitress. Natuwa naman ako sa sinabi niyang yun. Napakabait naman pala ng taong ta. Talaga po ba? Salamat po talaga. Napakabait niyo naman po. Bulalas ko sa kanya. Kailan po ba ako pwede magsimula? Desididong tanong ko sa kanya. Kung kailan ka makakalipat dito, pwede ka na agad magsimula, sagot niya. Pagkatapos ng usapan namin ni Madam Villa, ay agad na akong nagpaalam para umuwi. Habang nakasakay ako ng bus, ay madami akong iniisip. Yesterday I was a bit skeptical about this kind of work, pero sa tingin ko hindi naman pala ganun kahirap. Binilang ko ang perang natira sa akin at kasya pa naman ta. Naisip ko kasi na kailangan kong bumili ng mga make-up at magagandang damit at heels. Madami naman akong magagandang dress doon sa bahay na bigay ng pinsan ko, kaya inisip ko na stilito at make-ups na lang muna ang bibilhin ko. Hindi ako agad dumiretso sa bahay namin. Nag-shopping muna ako at kumain, dahil magtataka si nanay kapag maaga akong umuwi. Nag-iisip na rin kasi ako ng alibay sa kanila, para payagan akong mag-stay-in dun sa bago kong trabaho na hindi nila nalalaman. Paikot-ikot lang ako sa mall, at agad na ring umuwi nung kinahapunan. Pagdating ko sa bahay ay napakaswerte ko dahil wala sila. Sa sala kaya agad akong tumakbo papunta sa kwarto ko, para ilagay ang mga pinamili ko. Nay, andito na po ako. Tawag ko sa kanila nang makita ko sila sa bakuran. O nakauwi ka na pala, bati nito sa akin, kaya agad naman akong nagmano sa kanila ni tatay. Nay, ito na po pala yung pambayad sa bills at sa gamot ni tatay. Iiwan ko na lang din yung hinihingi ni Denver na pambayad sa exams niya. Inabot ko naman kay nanay ang pera, at pumasok kami sa loob ng bahay. Andito na po ako.
Rinig namin sabi ni Denver na kakauwi lang galing sa paaralan. Yung pangbayad mo sa school binigay ko na kay nanay, sabi ko sa kanya. Nagpaalam muna ako sa kanila dahil maliligo muna ako. Pagkatapos nun ay kumain na kami, at doon ako nakatsyempo na magpaalam sa kanila na aalis muna ako. Nak, ang dami naman ata nung binigay mong pera sa akin kanina. May natira pa ba sa sweldo mo? Tanong sa akin ni tatay. Oo naman po tay. Huwag ka mag-alala tay, basta ang isipin mo magpapagaling ka. Mag-iipon pa ako para sa pang-opera nyo, nakangiti kong sabi sa kanya habang kumakain. Pasensya na talaga nak, masyado na akong pabigat sayo. Sumakit naman ang dibdib ko sa sinabing iyon ni tatay. Huwag ka nga magsalita ng ganyan tay. Kulang pa nga sa ginawa niyong pagpapalaki at pagpapaaral sa amin ni Denver sagot ko sa kanya. Siya nga pala nay, may ipapaalam sana ako sa inyo mahinang usel ko sa kanya. Ano yun nak? Tanong nito. Ay yung boss ko kasi nay. Pinalipat na ako doon sa kabilang branch ng kumpanya namin. Sabi niya doon na daw muna ako maa-assign bilang secretary. Sabi ko, oo, tapos nak. Kasi nay, yung kabilang branch nasa kabilang syudad din. Naisip ko kasi na masyadong magastos kung araw-araw akong bamiyahe papunta doon, at masyado ding nakakapagod yun. Kung pwede po sana humanap na lang ako ng boarding house. Ganun ba? Oo nga naman, masyadong nakakapagod at magastos din. Pwede naman yun nak, pero kakayanin mo ba mag-isa? Nag-aalalang tanong nito sa akin. Oo naman nay, matanda na po ako, kaya ko na mag-isa, sagot ko. Uuwi ka naman dito diba? Tanong ni tatay. Oo naman tay. Siguro mga 1 beses o 2 beses sa isang linggo. Syempre mamimiss ko kayo no, usel ko. Tinapos na namin ang pagkain at masaya ako, dahil pinayagan na ako ni nanay. Yun nga lang, nakakakonsensya din ang pagsinungaling sa kanila. Pasensya na nay, tay. Para sa inyo din po ta. Pansamantala lang naman Pumasok na agad ako sa kwarto para mag-impake. Isa-isa kong nilagay yung mga magagandang damit ko sa isang malaking backpack. Wala kaming malita, kaya ito na lang ang paglalagyan ko. Sa isang bag ay puro pangbahay na damit ang nilagay ko, at sa isa naman ay mga party dress at mga formal na damit. Kailangan presentable ako palagi, pero sinabi naman kanina ni Madam Villa na minsan daw yung mga kliyente yung nagbibigay ng susuotan. Pagkatapos kong mag-impake, ay agad na rin akong natulog dahil bukas na bukas ay maaga akong aalis. Lalayo muna ako pansamantala sa pamilya ko. At kay Franco. Kahit pala nakakainis ang lalaking yun, ay nakakamiss din pala siya. Hindi na ako magsisinungaling sa sarili ko. This past few days na hindi ko siya nakikita, ay namimiss ko na din siya. Which means nagkakagusto na rin ako sa taong yun. Sa sandaling nagkasama kami ay napatibok niya ng malakas ang puso ko. Siguro yun yung isa sa mga dahilan kung bakit ako nagkagusto sa kanya. Pero ngayon, lalayo na ako sa iyo Franco. Kailangan kong alagaan ang puso ko, dahil hindi ko pa kaya na mahulog sa iyo. Hindi pa ako handa. Magta3 buwan na ako dito sa trabaho ko. Akala ko magtatagal lang ako ng 2 linggo mahigit, pero sadyang napakahirap talagang maghanap ng bagong trabaho ngayon. Andito ako ngayon sa bar ng Red Roses. Mamaya pa ang schedule ng bukang ko, kaya naman nag-part-time muna ako dito sa loob ng bar bilang waitress. Amara, sa table 8 3 beer daw. Sigaw sa akin ni Jackie, kaya naman agad akong kumuha ng 3 beer at hinatid doon ang 3 beer. Si Jackie ang naging kaibigan ko dito sa bar. Madalang na lang kasi kaming magkita ni Elise, dahil parehas kaming busy sa trabaho, pero nagkikita pa din naman kami. Si Jackie ang tumulong sa akin para makapag-adjust ako sa trabahong ta. Nung una ay hindi talaga madali, pero pinapalakas niya ang loob ko. Sa loob ng 3 buwan ay madami nang nagbago sa akin. Hindi ko kailanman inisip na baguhin ang sarili ko para sa trabaho. Pero ganoon talaga ang buhay, kailangan mong makipagsapalaran at mag-adjust. Kung dati ay simple lang ako mag-make-up, ngayon halos punong-puno na ng kolorete ang mukha ko magdamag. Kailangan daring katignan para maakit ang mga customer. At kung dati ay ilang ako magdamit ng mga sexy na damit, ngayon ay halos pati pang bahay ko ay ganun na. Natanggap ko na ganito talaga ang trabaho ko. Matagal ko nang kinalimutan ang hiya ko sa katawan. Buti naman at si Amara ang naghatid ng beer.
Mas napapasarap ang inuman. Biro sa akin ng isang suking customer dito sa bar. Order pa kayo ng madami boys, di ako magsasawang maghatid ng beer sa inyo, biro ko at commendat pa. Rinig ko pa ang kantiawan ng mga manyak na yon. Sa totoo lang minsan na rin akong nandiri sa sarili ko, pero nawawala lahat ng yun tuwing umuuwi ako sa amin. Nawawala lahat ng iyon sa tuwing nakikita ko ang pamilya kong nakakakain. Nakakakonsensya pa din dahil hanggang ngayon, hindi nila alam na ito na pala ang trabaho ko. Swerte ka talaga sa bar na Amara. Magmula nang dumating ka dito, ang dami ng customer. Puri sa akin ni Madam Villa. At totoo yun. Mula nang dumating ako dito ay mas dumami ang umiinom sa bar na at madami ding pumipila para makarenta ng serbisyo ko. Sa tingin ko ay may magandang naidulot yon sa akin, dahil mas iniingatan ako ni Madam Villa. Yun nga lang mainit din ang ulo sa akin ng ibang girls dito. Buti na lang andito si Jackie para tulungan ako. Nako, hindi naman po. Talagang maganda ang serbisyo dito sa bar niyo madam, sagot ko sa kanya. Sus, pa-humble naman masyado tong favorite girl ko. Mamaya galingan mo 5 hours yung hiningi ng nag-book sa'yo, mas malaki ang kikitain mo, sabi niya. Opo, makakaasa kayo sa akin, sagot ko pa. O siya, sige na, madami pang umiinom. Pumasok ako sa kusina para tumulong sa pagluluto ng mga pulutan. Kailangan talaga magdoble kayod, dahil nag-iipon ako para sa pang-opera ni tatay. Plano ko kasing pa-operahan na siya next month. Naks, ang sipag naman ng kaibigan ko, asar sa akin ni Jackie. Sus, palagi naman akong masipag sagot ko sa kanya. Masipag? Baka nagpapasikat. Ayan na naman si Mia. Isa siya sa mga babaeng pinag-iinitan ako. Inagaw ko daw kasi ang trono niya. Parang baliw naman tong babaeng ta. Sus, tumahimik ka na dyan Mia, inggit ka lang dahil nalaos ka na do, sagot sa kanya ni Jackie. Anong sabi mo? Baka nakakalimutan mo mas matagal na akong nagtatrabaho dito kaysa sayo. Napipiko na sagot ni Mia kay Jackie. Kaya ka nga nalalaos kasi matagal ka na. Nauumay na yung mga kliyente sayo, mag-retire ka na kaya, pang-asar lalo ni Jackie sa kanya. Hindi ako laos. Talagang sumasapo lang tong si Amara, masyadong sipsip kay madam. Napipikon din naman ako kay Mia, pero mas pinipili kong wag ng patulan dahil di naman ako kikita sa kanya kung papatulan ko siya. Tama na yan Jackie, sige na dalhin mo to doon sa VIP area, utos ko sa kanya, at inabot sa kanya ang tray na may sisig. Kapag inawi kanya, prituhin mo agad ang mukha ng witch na yan, wag ka papatalo, go lang ng go. Bulong pa sakin ni Jackie bago lumabas, kaya natawa naman ako sa kanya. Pilyo ka talaga, dun ka na nga, sagot ko sa kanya. Pag alis niya ay agad naman akong pumunta sa lababo at naghugas. Pagpasensyahan mo na si Jackie Mia sabi ko kay Mia na nagpupunas. Wag mo akong kausapin, ayaw kitang kausap, supladang sagot nito. Okay, I mocked her at inis naman itong tumingin sa akin. Alam mo Amara, napupuno na ako sa'yo Masyado ka ng pabida. Alam mo bang dati halos lahat ng customers dito ako ang hinahanap, pero magmula nang dumating ka halos di na nila ako tingnan. Sigaw niya sa akin. Napipiko na rin ako sa kanya, dahil pinakaayaw ko talaga yung sinisigawan ako, at sinusumbatan sa mga bagay na hindi ko naman ginawa. Alam mo Mia, hindi ko nakasalanan yun. Hindi ko naman sila inutusan na wag kang tingnan di sila yung kausapin mo. Sabihin mo tumingin sila sayo, sagot ko sa kanya. Aba, sumasagot ka pa Ang sakin lang naman baguhan ka lang dito, kaya alamin mo kung saan ka lulugar. Sigaw niya sakin. Sige nga Mia, ano bang dapat kong gawin para di ka na mainis ng ganyan sa akin? Hamon ko sa kanya. Huwag kang lumabas pag madaming customer. Masyado kang nagpapasikat, akala mo naman ang ganda-ganda mo, mas maganda pa din ako sa'yo no. Wala ka pala, alam mo namang sa bar tayo nagtatrabaho, alangan namang magkulong ako dito. At isa pa, hindi ako self-proclaimed na maganda gaya mo, kaya kung ako sa'yo baguhin mo yan ugali mo, baka sakali balikan ka ng mga suki mo. Diyan ka na nga. Padabog kong binitawan yung mga hinuhugasan ko, at mabilis na lumabas sa kitchen. Masyado nang nakakaimbyerna yung babaeng yun, feeling leader. Isa pa sa mga natutunan ko sa trabahong ay hindi mo dapat hahayaan yung iba na api-apihin ka lang.
Nung una kasi takot din ako dyan kay Mia, pero sabi ni Jackie matapang lang daw yan pag may kasama. O ano, nag-away ba kayo? Tanong sa akin ni Jackie habang kinukuha ko yung mga bote ng alak na wala ng laman sa bar counter. Nagkasagutan lang, napikan ako sagot ko sa kanya at sabay kaming natawa. Sus, dapat prinito mo na ang mukha. Feeling maganda kasi losyang naman, sabi niya. Wag mo na lang kasi asarin. You're putting fuel to the fire, kaya palaging nagagalit, saway ko sa kanya. Talagang may inis siya kasi totoo naman Napailing na lang ako sa katigasan ng ulo ni Jackie. Yun kasi ang hobby niya dito sa bar Ang asarin si Mia. Siya nga pala may nag-book ba sa'yo mamaya? Tanong sa akin ni Jackie. Oo, party daw pupuntahan namin sagot ko habang nagpupuna sa bar counter. Buti ka pa. Ilang tao ba ang nag-book sa'yo? Sabi ni Madam nasa mga mid-30s ata sagot ko. Sus, buti ka pa. Madalas kasi sakin mga matanda Paka-boring pag ganun palagi akong dinadala sa mga laro nila sa golf. Tagapahid lang ako ng pawis, reklamo niya. Buti ka nga pag ganyan Mas okay yun kasi madami kang pahinga ako. Buong party ata parang kailangan kong dumaldal. Nakakatamad yung ganun, di ako pwede manahimik sa isang tabi, sabi ko. Busog ka naman sa pagkain, at isa pa madami kang pogi na makikita Wala ka pa bang nagiging jowa? Wala nga, ilang beses mo na tinanong sakin yan Ano ba yan? Mataas ba standards mo? Hindi naman. Di ko alam, basta dadating din ako sa point na yon. Ang importante mapaoperahan ko muna si tatay, at makahanap na ako ng bagong trabaho, sabi ko. Oo nga naman. Pero malay mo dito ka na pala makahanap ng the one, alam mo bang madaming nakakapag-asawa ng foreigner dahil dito? Ayoko. Gusto ko makahanap ng lalaking mahal talaga ako. Alam mo naman dahil sa trabaho natin, mahirap makahanap ng tao na tanggap tayo, sagot ko. Sabagay, tama ka dyan. Sige na Jackie, mag-aayos na ako, kasi malapit na akong sunduin dito. Nagpaalam na ako sa kanya, at pumunta na sa kwartong tinutuluyan namin ni Jackie. Naligo na ako at pumili ng magandang party dress. I picked a bodycon satin dress na may spaghetti strap, at kulay black ito. Mas lumilitaw ang pagkaputi ng kutis ko. I applied a sultry makeup look on my face and finished my look with a red lipstick. Iyan ang palatandaan ng mga kliyente sakin. Ang pula kong labi, binansagan nila akong fiery red, dahil bagay na bagay daw sakin ang pulang lipstick. Amara, andito na yung sundo mo, rinig kong sabi ni Madam Villa sa labas ng kwarto ko. Opo Madam, lalabas na po ako. Nagsuot na ako ng heels at kinuha ang Louis Vuitton na bag na binigay ng isa kong kliyente dati bilang regalo. Isa ito sa mga kinaiinisan sa akin ni Mia. Yung mga kliyente ko kasi, ay nagbibigay ng mga mamahaling regalo sa akin, kaya mas lalo siyang naiinggit. Lumabas na ako sa bar, at nakita ko ang isang kulay black na Vetera. Simula nang magtrabaho ako bilang escort for rent, ay palagi na akong nakakasakay sa mga mamahaling sasakyan. Good evening sir. Bati ko sa kliyente ko. Good evening. You're Amara right? I'm Michael, pakilala nito, kaya agad naman akong nakipag-shake hand sa kanya. Yes sir, I'm Amara. Do you have any specific task for me to do? Tanong ko rito. Yeah, if you don't mind, can you disguise yourself as my fiancé? Nahihiyang tanong nito sa akin. Yes sure, of course sir. Can you give me a little background, para may masagot ako sa mga magtatanong later? Saan nga po pala tayo pupunta? Tanong ko sa kanya. We are going to a ball tonight. You see, I'm already in my mid-30s, actually 35 years old na ako, pero wala pa din akong asawa. Andan yung ex-fiancé ko sa auction mamaya kasama ang pinalit niya sakin. That witch has a thick face. She cheated on me at pinakasalan pa ang lalaking yun. Ayokong mapahiya, that's why I hired you to be my fiancé, paliwanag nito. I'm sorry to hear about it sir. But I will really do my best tonight para di ka mapahiya, I guaranteed him. Thanks Amara. Michael na lang ang itawag mo sa akin. And tell them that we met in France last year, okay? Matapos ang usapan namin, ay nagmaneho na agad siya papunta dun sa auction party na pupuntahan namin. Sa 3 buwan kong pagtatrabaho dito,
ay madami na akong narinig na mga heartbroken stories ng mga kliyente, at karamihan sa kanila ay ganun din ang pinapagawa sa akin. Ang magpanggap bilang girlfriend o fiancé, minsan nga asawa. We're here. Just act natural. Hinintay ko siyang pagbuksan ako ng pinto bago ako bumaba, dahil ganun naman dapat ang turingan ng mag-fiancé. Did you see that girl on a white dress? That's my ex. Lalapit tayo sa table nila, sabi nito kaya naman tumango ako. He held me by the waist at pumunta na kami sa sinasabi niyang table. Oh, Michael's here, osel ng isang babae. Hi Selena, you're here, nice to meet you again, bumeso si Michael sa babaeng nagsalita kanina. And who's this pretty girl right here? Tanong nito at tumingin sa akin, kaya naman agad kong pinakita sa kanila ang masaya kong mukha. She's Amara, my fiancé, pakilala sa akin ni Michael. Hi everyone, I'm so excited to see introduced me to his friends, peking sabi ko at nakipag-shake hands pa sa kanila. Revealing the ring Michael gave earlier dun sa kotse niya. Kailangan daw kasi ng singsing para mas kapani-paniwala. Oh, that's good to hear, Michael. At least you finally moved on, sabi nung ex niya. Mabilis naman kasing mahalin tong si Amara. I'm glad that we actually broke up because if not, I can't find someone better. Kahit nagsisinungaling si Michael ay dama ko pa rin ang bitterness sa boses niya. He still loved his ex. Hindi na sila ulit nag-usap pa nang magsimula na ang ball. Nakikinig lang ako sa iba habang nag-uusap, at paminsan-minsan naman ay sumasagot ako sa kanila. So Amara, saan ba kayo nagkakilala nitong si Michael? Tanong ni Selena. We met in France last year. It's quite nice because we met at the Eiffel Tower. And they said Paris is the city of love, kaya naman I really find it romantic. Nakangiting sagot ko at sumandal pa sa balikat ni Michael, at kita ko namang umirap ang ex niya. Wow, napaka-romantic nga naman. But by the way, you look so young, Amara. Michael is already 35 years old, right? Tanong ulit nito. Ano ba yan, di ba sila nagsasawa, kakatanong. Ganito ata talaga yung mga mayayaman eh. Yeah, I'm still 28 years old, pagsisinungaling ko, liar. 24 years old pa lang kaya ako. But when I saw Michael I really thought magkaedad lang kami, because look at him, he's so young, and isa pa sabi nga nila age doesn't matter, diba? Pambabalo ko at natawa naman si Michael sa sinabi ko. Hay nako babe, napaka-bolere mo naman sa akin, sagot nito. No, I'm just so in love with you, sagot ko rito. Kung tutuusin para talaga kaming tunay na in love sa isa't isa. Ano na lang kayang mararamdaman nila kung malaman nilang lahat na isa tong pagpapanggap. Let's make a toast. Para kay Michael, sabi ni Selena. Doon naman ako kinabahan dahil alak na naman. Hindi pa naman ako umiinom ng alak. Nag-toast na sila at napilitan akong uminom. I took a glass of champagne at muntik ko na yung may buga. I'm not really good at drinking alcohol. Inom ka pa babe, alok sa akin ni Michael. Nako, ayoko na, alam mo naman diba na I don't drink, sagot ko sa kanya, at sinenyasan siya gamit ang tingin. Naku sir, makuha ka sa tingin please. Pero tila hindi yun umubra sa kanya. No, just this one please. Napakakulit talaga, sinabi ng ayaw ko na eh. Malalasing na naman ako nito. Didn't you heard him, Michael? Sabi niya ayaw niya na daw. Is that how you treat your fiancé? By forcing her for the things she doesn't want? I froze upon hearing that voice. Kilalang kilala ko ang boses na yun. Miss na miss ko na ang boses na yun. Hinding-hindi ako pwedeng magkamali. It was Franco Fontanilla.